Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Nako, matindi. Mainit na naman, mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Alam niyo ho, ito po ay ilang buwan na rin na pinag-uusapan sa social media ang kung nasaan nga ba si Catherine Camilon. At itong si Police Major noong pa man ay ayaw ho magsalita kung nasaan si Catherine Camilon. Nagsalita siya, ang inamin ho ay relasyon lang tungkol dito kay Catherine Camilon. Walang ibang inaamin ho. But sa puntong ito mga kaibigan ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Police Major handa nang magsalita tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ano nga ba ang kanyang aaminin dito? Ano nga ba ang klase ng pagsasalita ang ika nga po ay gagawin niya dito? Mga kaibigan, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Ako'y muling nakikiusap kapag may pagkakataon po kayo. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigang panoorin. Si Major De Castro at si Magpantay para po sagutin yung reklamo. Siyempre, yung inaasahan ko na mangyayari ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya. Kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano, ng ebidensya na siya po talaga yung mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umamin na siya sa kanyang ginawa. Naniniwala ang Police Regional Office Calabarzon na malapit na nilang matunton ang kinaroroonan ng beauty queen na si Catherine Camilon. Si Camilon ay huling nakita noong October 12 sa isang mall sa Lemery, Batangas bago ito mawala. Tinitingnan niya nila ang lahat ng posibleng dahilan ng pagkawala nito, maging ang lumulutang na impormasyon. Alang-alang sa kanilang pamilya ay nananalangin pa rin po tayo na buhay pa rin po si Miss Catherine Camilon, bagamat na matagal na nga po ito, yung habang tumatagal yung luminipis na rin po yung tsansa na siya ay buhay. Pero sabi ko nga, sa alang-alang na lang po na ayaw nating mawalan ng pag-asa po yung mga nagmamahal sa kanya, ay umaasa pa rin po tayo na matatagpuan po natin siyang buhay. Samantala, nakatakda naman ang unang pagdinig sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina Major Alan De Castro at driver nito na si Jeffrey Magpantay sa December 19. Inaasahan po natin na magsusumiti po ng kanyang counter affidavit si Major De Castro at si Magpantay para po sagutin yung reklamong kidnapping and serious illegal detention na isinampa po sa kanya ng SITG. Habang nagpapatuloy naman aniya ang summary dismissal proceedings ng Internal Affairs Service sa kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer laban kay De Castro. Matatanda ang huling nakita si Camilon sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12. Ngunit hanggang sa ngayon, palaisipan pa rin kung nasaan na ang dalaga. Okay, alright. Salamat po sa paggamit. Shoutout dito po sa original video. UNTV, shoutout po. Maraming salamat.
ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. Okay, nandito na naman tayo sa usapin na Catherine Camilon. Bibigyan lang po natin ng linaw ito, mga kaibigan. Baka sabihin nyo naman na fake news. Ito, malinaw ho diyan na magsusumiti ng kanilang counter affidavit itong si Police Major tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon sapagkat dito pumapasok yung kaso ho na kidnapper. Illegal detention, mga kaibigan. Katulad nga po ng nasabi ko sa intro, ay magsasalita na itong si Police Major. That's why diyan po yan yung nakasaad sa counter affidavit niya na isusubiti dito sa kaso niya ay nakapalubo doon. Kung ano ang dahilan, kung ano ang ika-counter niya dito, mga kaibigan. So meaning, maliwanag pa sa sabaw na magsasalita na itong si Police Major tungkol dito sa kaso sa pagkawala ni Catherine Camilon. Mga kaibigan, sa puntong ito, ay kaabang-abang po dito itong tinatawag na counter affidavit dahil mismong galing po sa kanya yan ang sasabihin. Magsisinungaling ba dito si Police Major sa kanyang counter affidavit o tuluyan niyang aaminin kung mayroon siyang aaminin dito na ilalagay sa kanyang counter affidavit o may ituturo ba siyang pangalan? Sapagkat dito ho ay maraming anggulo sa kaso na ito. Hindi naman pulingid sa inyong kalaman. Ay inamin ni Police Major ang kanyang relasyon tungkol dito kay Catherine Camilon. Ba't hindi niya inaamin dito? Kung siya ang responsable tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Kaya't gumugulong ho sa mga anggulo. Nakalat sa social media na hindi iniimbestigahan ang kanyang asawa. Tuluyan na bang ilalaglag ni Police Major itong kanyang asawa? Tuluyan na bang itatago? Ituturo na sangkot ang kanyang asawa? Mga kaibigan, yan po ay kabang-abang. Abangan po natin ang nasasaad sa kanyang counter affidavit na isasablit po diyan sa korte, mga kaibigan. Nako po, matindi ito. Kita mo nga ho, ilang testigo na ang hawak po ng CIDG ay lalong lumalabo po ang kaso. Ay titingnan po natin dito sa counter affidavit kung magkakaroon po linaw ang kaso. Sapagkat dalawa lang ho ang pamimilian ng counter affidavit na inaabangan po. Ang magsinungaling siya o magsabi po ng buong katotohanan kung nasaan si Catherine Camilon, kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ni Catherine Camilon. Mayroon ako napanood ng ganitong kaso. Hindi pa tayo vlogger nun. Sinubaybayan natin. Ayaw pong umamin, mga kaibigan, doon sa ika nga po ganitong mga investigasyon na ika nga po kinaukulan. Subalit nung nagkaroon po ng isang pag-hearing diyan po sa korte, nagsubmit po ng affidavit. Alam niyo ho, ang nakasubmit doon po sa ika nga po yung affidavit, ang itunuro ay kanya mismong asawa. Mga kaibigan, hindi po natin sinasabi dito sa ika nga po darating na hearing ay kung anong isasubmit ni Police Major. Hindi ko po sinasabi ituturo yung asawa niya. Mga kaibigan, yan isang punto de vista na nagabase po tayo sa takbo ng investigasyon. Dahil tambayan, mga kaibigan, hanggang ngayon, bakit hindi iniimbestigahan ang asawa ni Police Major? Hindi po lahat ng iniimbestigahan ay sangkot. Ba't sa puntong ito? Kaya, masabi ng nagbibigay ng public opinion, ay kung hindi siya sangkot, bakit ayaw magpa-imbestiga? Mga kaibigan. Mga kaibigan, sana ho maunawaan nyo, walang iba tayong tatalakayin dito sa ika nga po, pagkawala ni Catherine Camilon, sapagkat walang ibang nilalabas
itong mga kinaukulan na nag-iimbestiga dito ho sa kasong ito. Ay baka natutulog po sa pansitan. Gising! Gising! At yan po maliwanag mga kaibigan, yan po muna ang ating latest update tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Talagang lumalabo pa ho. At maliwanag po dyan, magbibigay po ng counter affidavit. Magsasalita na ito si Police Major Tabang-Abang po yan. Abangan po mga kaibigan, mayroon po tayong itatapik kung kayo ay sa Tagarayan sa isang probinsya. Alam yan, maganda yan sa probinsya ng Marinduque. Ay mayroon po tayong nakuha mga ebidensya. Alam niyo ang natuklasan natin na sa tulong ng mga ebidensya na nag-send sa akin ay ito pala ay dalawang magkasintahan. Nabuking. Nako po. Magkasangkot para lang makapambudol, makapangutot ng pera mga kaibigan. At sino itong hinututan? Kabagaban po yan, tatalakayin natin sa susunod natin vlog mga kaibigan. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. At pasensya na po, marami nagme-message sa akin kung pwede matalakay ko yung ika nga po sinisin nila ng mga video. Pasensya na po, sinusuri po natin bago tayo magtalakay. At siyempre ay tayo rin po ay abala, kaya hindi ko kayo mapagbigyan lahat po. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Advance Merry Christmas. Ilang tulog na lang mga kaibigan. Bye-bye. Palakpakan.